Inihahandog ng BACM Productions ang kwento ng mapaglarong pag-iibigan ng dalawang mag-aaral na pinamagatang She's Dating the Brainless. Naranasan niyo na bang umibig sa taong kung tawagin ay out of your league? Kilalanin ng mga karakter na bubuo sa tambalang Tom and Jerry. Grabe! Ang sarap talagang mag-bike kapag ganito ang panahon. Ang sarap ng pagdampi ng hangin sa balat ko. At ang gwapo ng lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Sa patuloy na pagpadyak ng mga paa ko sa pedal, ay mas lalo kong nasisilayan ng mga mata niyang kisingkit, mapungay, at ang tangkad nito. Sobrang Aray! Aling Vicky! Aling Vicky! Yung anak niyo nahulog sa kanal! Sakit ng puwet ko. Hindi ko napansin na may humps pala dito. Ano ba? Ang gwapo! Hala, papalapit na! Tutulungan niya ata ako. Ang lapit na niya. Ha? Bakit ngumiti siya na parang tinatawanan ako? Alam pa naman ito. Ano? Pwisit tong antipati ko na to. Nakakahiya. Bakit ka nag-assume na tutulungan ka? Sana kainin na ako ng lupa. Sa unang araw ng pasukan, ano ang magiging tagpo ni Tom and Cherry sa kanilang muling pagkikita? Cherry! Dayan! Muntik ka na naman malate, Sizzy! Hay nako, oo nga eh. Ang sakit kasi ng katawan ko, sis. Grabe yung kahihiyan ko kahapon. Oh, bakit? Anong nangyari, sis? Kahapon, habang nagbabike ako, may gwapong chinito akong nakita. At sa sobrang titig ko dito, di ko napansin yung kanal. At ayun, nahulog ako sa kanal. Uy! Sino naman yung chinito na yan at nahulog ka sa kanya? Ay, sa kanal. Hindi ko alam at wala akong pakialam sa antipati ko na yun. Excuse me. Ikaw? Ikaw yun, di ba? Yung lampa? Anong ginagawa mo dito? Cherry, yan ba yung chinitong gwapo na sinasabi mo? Oo, ayun. Di na nga ako tinulungan. Pinagtawanan pa ako. Ito naman, baka yun lang yung love language niya. Sandali, sis, ah. Oh, saan ka pupunta? Sandali lang, sis. Sumasakit na talaga yung puwet ko. Teka, isabay mo na ako ng hotdog. Hintay na lang kita dun sa lamesa dahil medyo masakit pa yung puwet ko. Alam mo naman, nalaglag ako kahapon sa bike. Hi! Oh. Teka. Kaibigan to nung lampa. Miss, bakit? Pinapasabi ni Cherry, kung gusto mo raw makabawi sa kanya, ibili mo raw siya ng hotdog. Oh, ito pera. Teka. Bakit ko naman gagawin yun? Ito naman, kapag binili mo si Cherry, sige, sa'yo na yung sukli. Sige na nga. Akin na. Wow, buraot ha. Sige, bye. Abot mo na lang sa kanya, ha? Andun siya sa lamesa, oh. Sige, bye. Cherry! Oh, saan ka galing? Di ko kinaya, sis. Kinailangan ko sagutin ang tawag ng kalikasan. Teka, wala ba yung hotdog mo? Ha? Di ba sabi ko ibili mo ko? Oo, pero sorry, sis. Kailangan ko na talagang ilabas ang sama ng loob ko kanina, kaya inutos ko na lang kay Chinito. Sis! Bakit mo ginawa yun? Sorry, sis! Hindi ko na talaga kinaya eh. Oh, ayan na pala si Tom eh. Oh. Ano to? Hotdog mo. Engot mo naman! Putlong to! Hotdog lang ang pinapabili ko tapos bibigyan mo ako ng putlong. Ang slow mo naman, pagong ka ba? Alam mo, ang arte mo. Salbahe mo pa. Diyan nagsimula lolo't lola ko eh. Ay, hala, Cherry, hanggang 9:30 lang yung break time, di ba? 9:31 na. Tara na, yari na tayo kay ma'am yan. Naku, tara na dali! Okay, class. For our first activity, magkakaroon tayo ng icebreaker. Okay, yung mga magkakalain o magkakagrupo. May ka-circle na lang, mga anak. Ano ba yan? Kagrupo ko pa tong unggoy na to. Quiet na. Class. Okay, so for our first icebreaker, gusto kong kilalanin niyo ang isa't isa by knowing yung hobbies ng bawat isa sa group. Okay? Start na kayo, guys.
Hi guys! Ako nga pala si Cherry. Ang mga bagay na hilig ko ay... Magbike, mag-swimming. Ha? Eh di naman ako lumalangoy eh. Pinagsasabi mo. Uwe, hindi ba? Galing mo nga mag-dive sa burak eh. Aba, ibang klase talaga tong gunggong na to. Chill. Binibiro lang kita. Kwento mo sa pagong. Alam mo naman palang nahulog na ako, hindi mo man lang ako tinulungan. Aba, teka. Pakinggan mo muna ako. Umiisa ka pa ah. Talk back and you're dead na talaga to me. Lumipas ang ilang linggo at ang giyera sa pagitan ng dalawang karakter ay lalong nag-alam. Kakayanin kaya ng dalawa na tiisin ang kanilang damdamin sa kabila ng hindi nila pagkakasundo? Diyos ko po. Grabe. Cherry, ang sakit na naman ng tiyan ko. Samahan mo na ako sa clinic, please. Grabe, ano ba yung nangyayari sa'yo? Tara na nga, samahan na kita. Mula nung first day pa yung hilab ng tiyan mo, ha? Tara na sa clinic. O, ito raw yung ipahid mo para tumigil yung paghilab ng tiyan mo. Thank you, sis. Balik ka na sa room. Sunod na lang ako pag hindi na sumasakit yung tiyan ko. Sige. Huwag ka na kasing kumain ng tokneneng. Kita mo, yan tuloy. Nurse! Nurse! Emergency po! Hala, anong nangyari? Napasok po kasi sa ventilador yung daliri nitong si Tom! Tom! Tom? Hala, I've checked and cleaned na the wound and good thing ay di malalim ang cut ng mga daliri mo mula sa plastic blade. Papahiran ko na lang ito ng antiseptic and then you can rest here muna. excuse me po, pero pwede po bang ako na lang maglagay ng betadine sa sugat niya? Well, you can naman. Just make sure to disinfect all the way, ha? Call me after para ako na maglagay ng bandage. Thank you po. Akin na kamay mo. Ano ba kasi pinagagawa mo sa buhay mo at naisip mong ipasok ito sa loob ng ventilador? Lahat na lang ata ng kalokohan sa mundo ginawa mo na eh. Kita mo nangyari tuloy sa'yo. Huwag mo na nga linisin. Palalo pa akong magkatetano kung ganyan lang din kainit ang ulo mo. Aba, sira talaga tong tao na to. Puro plastic ang mga LC ng electric pa natin ha. Anong tetano pinagsasabi mo? Huwag ka nang puro palusot. Ako na nga to nagmamalasakit sa'yo. Sa susunod, kung gagawa ka lang din ng kabalastugan, yung hindi peligroso. Sus, nag-aalala ka lang ata sa akin eh. Natural. Ako class president eh. Eh di ako talaga papagalitan dahil sa sarili mong katangahan. Tumahimik ka na dyan para matapos na ako. Aminin mo na kasi. Hindi nga kasi. Sino ang bagong karakter na papasok sa tambalan ng dalawang aso't pusa? Ano kaya ang magiging papel nito sa buhay ni Cherry at sa tunay na nararamdaman ni Tom? Simon, go ahead anak. Introduce yourself. Oh, thank you po, ma'am. Good morning, classmates. My name is Simon T. Patumbaka. You can call me Simon and I'm 18 years old. Sana maging friends ko kayo at maging close tayo. Okay, maupo ka na Simon. Doon, may bakante upuan sa tabi ni Cherry, sa kanan. Hala sis! Dito siya upo. Uy Simon! Ikaw pala bago naming kaklase ah. Gusto mo sabay tayong umuwi mamaya? Ay, sis, magkakilala pala kayo. Oh, yeah. Cherry and I are actually... Ako nga pala si Tom, ang escort ng classroom. Take note escort. Hoy! Kung ano pinagsasasabi mo ay nanlilimahid ka naman. Wow thank you. You're always welcome. Pinagmamasdan ni Tom si Cherry at Simon na nakaupo sa harapan niya. Pagmamasdan niya lang ito at uusisahin ang mga ginagawa ng dalawa. Grabe itong tao nito. Sobrang gaslaw. Kilig na kilig masyado. Oh, may patapik-tapik pa tapos tao pa ng tao. Ay, bakit hinahawa ka ni Simon si Cherry sa ulo? Sasuwayin ko nga. Cherry, patulong ako dito sa assignment natin kay ma'am. Math to. Di ba matinig ka naman? Korne neto. Ano ba problema mo? Manahimik ka nga dyan. Yan ang type ng sissy ko. Mga seloso effect. Playing hard to get. Yee! Ikaw, Tom, ha? Baka nagsiselos ka. Teka, halata bang nagsiselos ako? Cool ka lang, Tom. Pogi lang dapat. Uy! Hindi ka tumatanggi. Ibig sabihin, totoo. Nagsiselos siya. Bakit ako magseselos? Eh mukha nga okay si Cherry. Bahala kayo dyan.
Pagkalipas ng ilang oras, habang pauwi at nakasakay sa jeep, ay malakas ang buhos ng ulan. Magugulat siya, tila may narinig siyang pamilyar na boses. Manong, bayad po. Pasuyin na lang po, salamat. Manong, bayad daw po. Ha? Pamilyar ang boses ah. Hala, ano ba yan? Kung kailan umuulan, tsaka ko pa nakalimutan yung payong ko. Sumabay ka na sa akin. Dala ko naman yung payong ko. Papayungan na lang kita hanggang sa inyo. Ha? Ihahatid na kita. Ka na nga maarte. Akin yung bag mo. Dumkit ka na lang sa akin para di ka mabasa. Cherry, tara. Baba na tayo. Para po. Hala, ano ba tong tao na to? Anong gagawin ko? Hinawakan niya yung kamay ko. Dumkit ka sa akin. Mapapasa ka. Di na. Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo, no? Baka isumbat mo pa. Sobrang ungrateful mo naman. Oh, pati tayo. Sisipunin ka pa kapag nag-inarte ka dyan. Ano ba tong tao na to? Bakit inakbayan niya ako para lang ilapit sa kanya at hindi mabasa ng ulan? Pero in fairness, ang bango at ang gentleman pala niya. Ay, kabayo! Grabe, nakakahiya. Sa sobrang gulat ko, napayakap ako kay Tom. Ano ba yan? Oh, okay ka lang? Oo, okay lang. Sorry. Huwag kakabahan. Hindi ka naman tatablan ng kidlat pag tinamaan ka. Buisit. Kinabukasan ay naghahanda at nagre-review si Cherry dahil nalalapit na ang kanilang pagsusulit. Nakaupo sa likuran ni Cherry si Tom at pupunahin siya nito. Grabe ang ingay! Magsitahimik nga kayo, di ako makapag-focus sa pagre-review eh. Alam mo, Cherry, huwag ka masyadong magpa-pressure dyan sa darating na exam natin. Tignan mo ako. Chill lang. Sabi nga nila, di ba? Grade doesn't define who you are. Is that the lie that you keep telling to yourself? Cherry? Sorry, pero pwede ba kitang mabala? Siyempre naman, Simon. Late and early kasi ako, di ba? So, medyo di ako nakakahapos sa mga lessons, lalo na sa math. If may free time ka, pwede mo ko turuan sa math. Yeah, sure. Hoy, Ano na naman pinuputok ng butchi mo? di ka pa pwedeng manood na lang sa YouTube ng tutorial, Sismon? Ay, Simon pala. Sorry, pre. Itong tao na to, ano bang problema mo? Umalis ka na nga. Sige, Simon. Tuturuan kita mamaya sa library. Teka. Ano? Kayo dalawa lang? Anong problema kung kaming dalawa lang? Pwede bang bumalik ka na kung saan lupalop ka man ng galing dahil naiirita ako sa mukha mo? Mind your own business! Oy. Ako rin, nahihirapan ako sa mata. Hindi, turuan mo rin ako, Cherry. Aba, grabe! Demanding ka talagang unggoy ka, ha? Kala ko ba grades doesn't define who you are? Nye. I changed my mind. Natuloy ang pagturo ni Cherry at Simon sa library, ngunit kasama si Tom dahil nagpupumilit ito na magpaturo rin ng math kay Cherry. Ayan, sagutan niyo yan. Pag natapos nyo, I'll check it later to see if naintindihan nyo talaga. Mabilis natapos ni Simon ang question na pinasagutan ni Cherry. Cherry, tapos na ako. Oh, bilis mo naman. Sus, pasikat. Ayan, tama lahat. Sabi ko naman sa'yo, San, madali lang yun eh. San? Bakit San ang tawag ni Cherry kay Simon? Teka, call sign pa nila yun? Hoy, asungot, ikaw, ano na yung ginagawa mo? Wala! Anong wala patingin? Ano ba? Akin na! Ano ba? Akin na eh! Wala kang nasagot? Sa sobrang pagbabantay ni Tom kay Cherry at Simon, ay wala itong naintindihan sa kahit anong tinuro ni Cherry. Kinabukasan, habang may kanya-kanyang ginagawa ang isa't isa sa klase, si Tom naman ay tahimik na pinagmamasdan si Cherry at Simon na magkatabi ng upuan sa kanyang harapan. Ano kaya ang gagawin ni Tom sa kanyang nararamdaman? Oo. Oh yeah, yun nga pala. Grabe, ikaw talaga ha. Grabe. Sobra na ito. Nasasaktan na ako dahil sa pagiging close ni Cherry at ni Simon. Di pwedeng kunin sa akin ni Simon si Cherry. Dahil sa nangyari sa library, napawasan tuloy yung angas ko. Baka lalong di ako magustuhan ni Cherry dahil baka isipin niyang simpleng mat lang.
di ko na nasasagutan. Paano ko ba naman kasi maintindihan kung nakafocus lang ako kay Cherry? Sinadyang magpaiwan ni Tom sa kanilang classroom dahil umahanap siya ng tiempo na makausap ng solo si Simon habang busy ang lahat na nasa labas para mag-recess. Oy, Simon. Oh, Tom, why? Pwede ka bang makausap sandali, pare? What for? Is there a problem? Alam mo, pare, tatapatin na kita, ah. Gusto ko ba kay Cherry? Ha? Gusto kong dumistansya ka sa kanya. Gusto ko si Cherry, kaya sana layuan mo siya, okay? Ha? Gusto mo man siya o hindi? Wait. Gusto? Cherry? Wala akong gusto kay Cherry, tsaka... Anong wala? May call sign pa nga kayong son, eh. Ano ibig sabihin nun? San? Call sign? Oh, san. You mean pinsan. Magpinsan kami. Ay, magpinsan kayo? Teka, bayaw. Pasensya na, ha? Hoy, Tom! Cherry, Excuse me. Iwan ko muna kayo, sana. Cherry, sorry. Kala ko kasi, Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka umarte? sorry. Nadala kasi ako ng emosyon ko, eh. Ang totoo niyan, gusto kasi kita, kaya nagsiselos ako. Bakit ka nagsiselos Ikaw ang gusto ko. Ha? Totoo ba yan, Cherry? Oo. Ikaw naman kasi puro kalokohan na lang ang alam mo. Sorry, Cherry. Promise. Simula ngayon magiging good boy na ako sa'yo. Ang tambalan ni Tom at Cherry ang patunay na walang makahahadlang sa kanilang pag-iibigan. Marahil ay parang naging aso't pusa ang kanilang simula, ngunit hindi ito ang dahilan upang hindi manaig ang tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa. Muli, ito ang kwentong isinadula ni na Kyla Bustamante bilang Cherry at Rog Concepcion bilang Tom. Ang tagapagsalaysay, Antoinette Mandap. Ang mga voice talents, Hannah Canlas, Abraham Emmanuel Yongko, Ros Abigail Regalado, Isabella Grace Del Rosario, Sofia Cruz. Ang naglapat ng mga musika at mga tunog, Antoinette Mandap. At ang direktor, Kyla Bustamante.